Isa ito sa mga lugar na hinding-hindi ko pagsasawa ang balikan. Dahil sa taglay nitong natural na ganda, ang isla ng Cagbalite. Ngayong tagaraw ng 2026, muli kaming nagbalik dito para sa aming summer getaway. Kung balak nyo ring bumisita sa Cagbalete Island, may ilang bagay muna kayong dapat tandaan bago makarating dito. Una, kailangan ninyong mag-register online para pagdating ninyo sa port ay nakarecord na kayo sa kanilang system. Pagdating naman sa port, sundin lamang ang proseso ng registration at pagbabayad ng mga kinakailangang fees. Ang tourism fee ay 80 pesos habang ang pamasahe sa public boat ay nasa 120 hanggang 150 pesos. Huwag din kalimutang magdala ng valid ID para sa verification. Mahalaga rin na may nakabook na kayong transient or resort bago pumunta dahil itatanong sa inyo kung saan kayo mag-i-stay. Tatawagan pa nila ang inyong accommodation para i-confirm na kayo ay inaasahang bisita. Tuwing bumibisita kami dito sa Cagbalete, dito kami palaging nag-i-stay sa DYQ Camp. Isa ito sa mga paborito naming accommodation dahil sa probinsya at homey vibe ng lugar. Bukod doon, budget-friendly pa ang kanilang mga rooms at masasabi ko talagang accommodating at mababait ang mga owners ng DYQ Camp. Ilalagay ko na lang sa description box ang kanilang contact details or maaari rin kayong mag-comment sa video na ito kung gusto ninyong mag-inquire tungkol sa kanilang accommodation. O yung mansilang yun. Ako bahala dyan. Sigurado ka? Oo nga. Sigurado ako. Sino ba nagluluto? Ay, ikaw. Ang uwi raw niya itong April. Sabi mo na umuwi ng April kasi wala mapapala. Sabi, April umuwi ko. Lagi yun. Sabi ko kay mama, hanap ng papatak ako sa gabi. Wala doon. Walang nagtitinda. Puro ngayon. Wala man lang mag-aalok. Kaya nga eh. Wala Nung nakaraan, Wala akong bisita eh. Wala nag-aalok. nakaraan, naman eh. Kapag gusto nyo na nga ako eh. Kenge ah, kenge ah. Wala eh. Every dala pa kami. Pakilang pala. Oo, yung pagkakainin ko ako sa pagkakas ako ng bago. Isang beses lang natin nagamit. At ang pinaka-favorite ko sa lugar na ito ay ang napakagandang sandbar. Dito mo makikita ang nagsasalubong na mga alon, ang napakalinaw na tubig at ang pino at maputing buhangin na talagang nakaka-relax pag tinapakan mo. Mas lalo itong gumaganda kapag low tide dahil mas lumalabas ang sandbar at pwede kang maglakad ng mas malayo habang napapalibutan ng dagat. Minsan, makakakita ka rin ng maliliit na isda at mga starfish habang nakalutang ang sandbar. Parang sariling aquarium na nasa gitna ng dagat. Perfect talaga itong spot para magpahinga, mag-picture at mag-enjoy sa tahimik at preskong paligid.
binibigyan mo, nakikita ko. Kaya nga eh. Ano eh? Dali natin din yung sound doon. Papagatanong niya natin sila. Napapaw lang din eh. Ano naman tayo marunong maglangoy? Ay, marunong maglangoy. O, talong-talong muna ha. Bibigyan mo ba? Hindi. Anong isla to? Isla Bonita. Didikit ka sa akin. Tatlo kakain natin yung dalawang mo. Itong Gusto may butas. May ano dyan? Crab? Oo, mga ganun. Butas. Oo, butas na. Dito kami nanguha ng mga ano eh. Mga talaba. Dito? Siguro. Crab? Oo nga, no? Kami yung nagpaplano pero kayo yung nakahuli. Asan? Hindi, bibigyan natin. Asan? Asan? Ayun! Pabigyan mo. Ayun. Ako. Ayun siya. Oo, mo. Oo, muuli na natin. Hindi. Papaahin ko muna siya. Wala na wala. Buhangin ka eh. Hindi, lumabo eh. Ayun. Nakikita mo? Oo, ayun. Papupuntahin ko sa mababaw. Na mahuli ko siya. Ayun, wala. Naano yung buhangin eh. Kaya nga. Wala. Kakulay niya yung mga bato. Ito. Napanggap siya. Nagka-camouflage. Oo. Wala, mahuli ka rin namin. Huhuli. Huli ka namin. Apakan ko yung isang paa niya eh. Uy. Kulit mo ah. Oh, huli ka. Huli! Huli din tayo, kuya? Oo. Oo. May pang ulam na. Sabi ko sa inyo, walang uuwi hanggat wala na uhuling ano ah. Sabi nga. Mas malaki yung kanila. Tingin? Ano ang technique? Wala, laki. Ipapaipit mo yung kamay niya. Oo, laki. Laki yun. Dali, ipit mo yung kamay mo. Pag inipit niya yung kamay niya, hindi niya bibitawan yan? Yan o. Okay? Bibitawan niya eh. Paano pagkakaipit? Yan? Ano? Hindi na bibitaw yan. Sakit na ito sa paa eh. Wala, baby lang yung nahuli natin. Mas malaki yung kanila. Oo nga. Meron palang tekniko. Papaakit mo yung sarili niyang kamay tapos hindi niya bibitawan. Ang tawag dyan, ay, hawak kamay. Hawak kamay. Ipitin mo lang. O naman eh. Dali. Yun ang ipit ko eh. Ha? Natuloy din yung kanan ko pangingilaw sa umaga. Ano na pala ang lotay dito hapon na? Nung pumunta saan? Ay, no, ang dami oh.
At sa pagtatapos ng vlog na ito, masasabi ko lang, ang Cagbalete Island ay hindi lang basta destinasyon, kundi isang lugar na babalik-balikan mo dahil sa katahimikan, ganda at simpleng saya na dala nito. Kung naghahanap ka ng lugar para magpahinga, mag-recharge at pansamantalang takasan ng ingay ng araw-araw, baka ito na ang sign mo para isama ang Cagbalete sa next travel plans mo. Sana kahit papaano ay naiparamdam ko sa inyo ang ganda ng lugar na ito sa pamamagitan ng vlog na ito. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang travel adventures. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating lakbay. Ingat at keep exploring. Paka-paka!